Muli ay binibigay natin sa Panginoon ang isang pagpapasalamat sapagkat tunay ng Panginoon ay nananatiling tapat at mabuti sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa kabila ng mga kasalukuyang mga kaganapan sa ating kapanahunan, sa ating kalagitnaan, ay hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa patuloy na pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya naman marapat lamang na tayo ay hindi mapigil upang sa gayon at hindi titigil upang siya'y ating sambahin nang dahil sa kanyang kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang paksa pong ating talakayin at bibigyang diin sa umagang ito, bagamat ito ay tinakda na sa buong sandaigdigan bilang isang pagdiriwang ng pagpaparangal sa mga ama ng tahanan, tinatawag nilang Father's Day. Bagamat ito ay araw ng mga ama, ngunit ang mensahe para sa atin sa umagang ito ay hindi lamang nauukol sa mga ama ng mga tahanan, kundi sa bawat isa sa atin, na tayo makikinabang sa pamahayag ng salita ng Panginoon sa paksang aking pinamagatang isang amang pinakahalimbawa ng pananampalataya. Isang amang pinakahalimbawa ng pananampalataya. Sa mga tweet, sinasaklaw nito na ang kahalagan ng paksang ating talakayin at binibigyang diin ay hindi lamang mayroong kinalaman sa mga manang tahanan, kundi tignan natin ito bilang isang pinakahalimbawa ng pananampalataya. Sapagkat kung merong marapat na bigyan ng halaga ng bawat isa sa atin, ama, ina, mga anak o anuman ang ating kalagayan, ay ang kahalagahan ng pananampalataya, lalo na sa mga panahong kagaya nito, na talagang parabagang naisasalang sa pagsubok ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. At ang pinakamahalagang bagay na ating pansinin ay kung gaano kaya tayo nakakatugma sa kalagayan ng kasalukuyan at kung paano kayang tayo ay nakakapasa sa pagsubok sa ating pananampalataya. Isang amang pinakahalimbawa ng pananampalataya. Ang pinakabatayang talata na ating paksang talakayin at binibigyang diin ay dito sa Hebreo Kabanatang 11. At alam natin na ang Hebreo Kabanatang 11 ay isang tala na mahabang tala ng mayroong kinalaman sa pananampalataya at kung paano ang pananampalatayang yon ay binigyan ng pagpapahalaga. At dito sa bahaging ito, lalo na sa talatang 17 at 19, bilang isang pinakahalimbawa ng pananampalataya. Nanaway ating mapagsuri at mapaglimis sa ganang ating mga sarili kung tayo ba ay kahit papano, kung hindi man lubusan, at lalong mabuti kung lubusan, ay makatugma tayo sa halimbawa nitong pananampalataya. Muli kong babasahin ang bahagi ng kasulatan na siyang ating batayan, ang Hebreo 11. Mula sa talatang 17 at 19, ganito ang magandang tala na ating mababasa tungkol sa pananampalataya bilang pinakahalimbawa. Ang sabi, sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo,
siyang tumanggap na may galak na mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Na inisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula diyan din naman, ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Bukod sa ito, ay isang may tuturing na pinakahalimbawa ng pananampalataya. Ang bahaging ito ng kasulatan na nagsasabing pinakahalimbawa ay masasabi din namang ito'y halimbawa kung paanong ang Diyos na siyang Ama na nasa mga langit ay kung paanong inhandog din niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya talagang ito ay naaangkop sa lahat, sa bawat isa at sa lahat, kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, sapagkat ang nangyaring paghahandog sa bugtong na anak ni Abraham na si Isaac ay kahalintulad, kalarawan ng ginawang paghahandog ng Diyos sa kanyang anak na bugtong na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron nga lamang pagsusuri kung ito bang bundok na pinaghahinan kay Isaac, siya rin bang bundok kung saan ang ating Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos, ay inihain, ay isang pagsusuri na ginagawa. Subalit hindi yun ang mahalagang bagay. Ang pinakamalagang bagay kung paanong nangyari na ang amang Abraham ay kanyang inihandog ang kanyang bugtong na anak na si Isaac, ay gayon din naman ay kalarawan ito ng ginawang paghahandog ng Diyos ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Upang makita natin ang talagang kaganapan kung paano ito nangyari, ay maaari tayong bumalik sa bahagi ng kasulatan. Doon sa Genesis kabanatang 17, talatang 15 at 19, at nais kong basahin ang mga talatang iyon. Genesis kabanatang 17, talatang 15 at 19, ganito ang sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tawaging kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain. At sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa. At sinabi sa kanyang sarili, magkakanak kaya siya na may 100 taon na? At manganganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isaac. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Marahil ay hindi nalingid sa atin ang kasaysayan ni Abraham. Si Abraham, kung titignan po ninyo, ang pakikitungo ng Diyos sa kanya ay hindi lamang masusumpungan, lalo na itong pangako ng isang pagpapala ng pagkakaroon ng anak ay hindi lamang dito sa kabanatang 17 ninyo mababasa. Kung inyong babaybayin ang mga nakaraang mga bahagi ng aklat ng Genesis, ay
ito ay para bagang patuluyang pagkikitungo ng Diyos sa kanya at kung paano sinalita ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala mula pa sa mga nakaraang mga bahagi ng kasulatan. Kung inyong susuring mabuti, lumalabas na parbagang nang ipangako nauna ng Diyos ang itong pangako ng pagkakaroon ng anak na tatawaging Isaac ay noon pa lamang mga taong si Abraham ay nasa 70 o 75 taon. Dito, nung magkaroon ng katuparan ay nasa 100 taon na siya. Sa makatwid, mahigit sa 20 o 25 taon ang nakalipas bago nangyari na nagkatotoo ang pangako ng Panginoon sa kanya. Napakahabang panahon ng kanyang paghihintay kung inyong susukatin. 25 taon halos ang lumipas bago nangyari ang ipinangako ng Diyos. Napakatagal, di po ba? Na naghintay si Abraham. Bukod pa doon ay kung inyong bubuin ng taong gulang ni Abraham, umabot na siya ng 100 taon. At si Sarah ng 70 taon na bilang ng mga taon bago nangyari ang pangako ng Diyos. Napakatagal na nangyari bago natupad. At pagkatapos, kung kayo ngayon ay magbubuklat ng inyong mga aklat sa Kabanatang 22 ng Genesis mula sa talatang 1 hanggang 3, bubungad sa atin ang mga katagang at sinubok ng Diyos si Abraham. At ano ang pagsubok? Na siya'y pinapupunta sa isang lupain, ang lupain ng Moriah, at doon ay iyahahin ang bugtong na anak na si Isaac bilang handog na susunugin. Kung babalikdan ninyo ang mga pangyayari, una, siya ay kinatagpo ng Panginoon at ang sabi, kanyang pagpapalain siya ng pagpapalang pagkakaroon ng anak. At ikalawa, doon sa kanyang magiging anak ay pagtitibayin ng Diyos ang isang tipan na walang hanggan. Huwag niyong kalimutan po yung dalawang bagay na yon. Ngunit pagkalipas ng ilang bahagi ng kasulatan, biglang-bigla ay sinubok si Abraham. At yung pagpapala na ipinagpapala sa kanya ng pagkakaroon ng isang anak na panganganlang Isaac at sa pamagitan ng anak na yon na si Isaac ay pagtitibayin ang tipan na walang hanggan. Pagkatapos nito ay bubungad sa atin dito sa Kabanatang 22, talatang 1 hanggang 3 na sabi, at sinubok ng Diyos si Abraham. At ang pagsubok ay yung mismong pagpapala na binibigay ng Diyos sa kanya at yung mismong pagpapalang yon na magiging patibay o patunay ng isang tipan, ng pakikipagtipan ng Diyos, ng isang tipan na nawalagan. Ito pa ang ginamit ng Diyos na maging batayan ng kanyang pagsubok kay Abraham. Kung titignan po natin, ay marahil mag-iisip tayo na napakabigat nitong pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Sa pananampalataya, si Abraham ay sinubok ng Diyos. Para nating kahit papano may lalarawan ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya na maaaring sa maraming mga pagkakataon, sa iba't ibang mga pamamaraan, ang Diyos man ay sinusubok
tayo sa ating pananampalataya. At ang katanungang mangingibabaw sa atin ay kung paano tayo kaya makakapasa sa pagsubok sa pananampalataya, kung paano si Abraham ay sinubok din naman sa kanyang pananampalataya. Kung inyong papansinin, itong bahagi ng kasulatan na ating pinag-uusapan, kagaya ng sinabi sa Hebreo 11:17-19 at batayan nating talata, ay sa pananampalataya si Abraham ay sinubok ng Diyos. Ang pananampalataya ay sa maraming pagkakataon ay hindi gaanong naunawaan ng marami. Ngunit dito sa Hebreo, kabanatang 11, talatang 1, ay binigyan ng kahulugan kung ano ang pananampalataya. At dalawang bagay ang sinabi tungkol sa pananampalataya. Una, ito ay isang kapanatagan. Isang kapanatagan. Sa Ingles, assurance. At kung titignan ninyo, ang Grego ay yung apostasis, na ang ibig sabihin ay pinagsasaligan, pinagtutuntungan, pinaninindigan, pinagtitindigan. Yun ang pananampalataya. Sa wikang Grego, ang pananampalataya, yung pistis na tinatawag, ay halos katumbas ng salitang paniniwala at pagtitiwala. No? Sa Ingles, believe and trust, or trust and believe. Kaya kung minsan makita ninyo sa ibang mga salin ng Biblia, ay pinagpapalitan ng salitang paniniwala, lalo na sa Ingles, doon sa salitang paniniwala o pagtitiwala. Ngayon, dito sa Hebreo 11:1, dalawang bagay na inilarawan ng pananampalataya, ang paniniwala o pagtitiwala. Una, ito isang kapanatagan. Isa siyang assurance, katiyakan. At sa salitang Grego na apostasis, wala pong pinagkaiba sa isang tinutuntungan, sa isang pinagninindigan o isang bagay na kagalimbawa, kagaya natin, nakatayo tayo, matatag kang nakatayo sapagkat alam mong tinutuntungan mo ay matibay na tuntungan. Ganun ang pananampalataya. No? Dapat ay naunawaan natin ang pananampalataya, yun ang bagay nating tinutuntungan, yun ang bagay nating pinaninindigan. No? Na matibay na saligan. Ikalawa, ang pananampalataya ayon sa Hebreo 11:1 ay isang katunayan o katibayan. No? Evidence. Yung unay assurance, ang ikalawa ay evidence. Isa siyang patunay na tayo ay merong pinaniniwalaan, na meron tayong pinagtitiwalaan. No? At dahil dito, lumalabas na kung ganito ang pakahulugan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay kailangan ay naipapakita, naipapahayag, kagaya ng nangyari kay Abraham, ipinakita ang kanyang pananampalataya na pinakahalimbawa. Naipakita ang kanyang pananampalataya sa dalawang pamamaraan. Na marahil ito rin ang ating maging dapat panuntunan kung totoong tayo'y mananampalataya. Kung totoong tayo'y merong pananampalataya, ang pananampalatayang yon ay kailangang maipakita sa pamagitan
ng dalawang pamamaraan. At dito ang nagiging kapagsubukan na ating mararanasan sa ating pananampalataya. Una, kung titignan natin, ang sabi sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Ito'y naging isang halimbawa ng kanyang hihandog ang kanyang bugtong na anak. Paano nasubok ang pananampalataya ni Abraham? Paano naipakita bilang halimbawa ang kanyang pananampalataya? Una, sa pagtitiwala. Pagtitiwala. Confidence. Anong nangyari? Kung susubaybayan natin ang mga nasusulat dito sa Genesis, Kabanatang 22, Genesis, Kabanatang 22, 4 at 8. Ano ang sinasabi? Aking babasahin. Nang ikatlong araw, ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga lila, maghintay kayo rito, 10 asno. At ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. At sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko! At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkakasama. Paano na ipakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya? Sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kung titignan po ninyo ang mabahaging ating binasa, ang sabi niya sa kanyang mga lila, maghintay kayo, ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba at pagbabalikin namin kayo. Napakakitid ng mga salita. Napakakitid ng pagkakaiba sa wikang Hebreo, ngunit yung maliit na bagay ay magpapakita ng kalakihan ng larawan ng pagtitiwala ni Abraham. Nang sabihin niyang pinaghintay ang kanyang mga lila at ang kanyang mga asno, at sabi, kami ng aking anak ay paroroon, at doon sa lupain na sinabi ng Panginoon, doon sa isang bundok, at yun nga ang Moriah. At ang sabi niya, kami sasamba doon, at pagkatapos noon ay pagbabalikan namin kayo. Kami ay babalik sa isang payak na pangusap. Sa pagkakasulat po sa Hebreo na Biblia, ay mapapansin ninyo ang ginamit na salitay nasyuba. Nasyuba. Kami. Samantalang kung ikaw ay nag-iisa, ang gagamitin mong salitay asyuba. Nakita isang titik lamang. No? Yung N, yung letter N
ang diferensya lang, nasyuba at asyuba, na napakaliit na bagay kung titignan ng pagkakaiba. Pero, nagpapakita ng malaking pagtitiwala. No? Just a simple, single letter makes the difference. No? Nang sabihin ni Abraham, kami, imbis na sabihin niyang ako, ay babalik. No? Nandun ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. No? Kung titignan po ninyo yung kasaysayang ating pinag-uusapan, nang sabihin ng Diyos, ihandog mo ang iyong anak. Hindi natin mababasa na si Abraham kailanman ay nawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin mababasa sa tala ng kasaysayan ni Abraham na maaring siya'y nagsabi ng anumang panunumbat sa Diyos o ng pagrereklamo. Hindi niya sinabi, Panginoon, aking Diyos, katagal kong naghintay nito. At ipinangako mo, at pagkatapos itong pinangako mo, ikukunin mo. Alisin mo sa akin. Wala tayong mababasang ganon. Kundi mababasa natin, kinaumagahan, kaagad-agad, si Abraham ay inayos niya ang lahat ng kakailanganin, ang mga kahoy, sundang at ang kanyang anak, pati ang kanyang mga lila at asdo, at sila'y pumaroon. Kung saan sinabi ng Diyos na sila'y paroro. Larawan ito ng malaking pagtitiwala sa Diyos na walang anumang pag-aalinlangan. Katunayan, nung makita natin, nung naglalakad sila mag-ama, tinanong ng anak, ang ama at ang sabi, ama ko, nasaan ang ating ihandog? Di ba? Sa kaloob-looban ni Abraham, alam natin kung ano ang katotohanan. Ngunit ang sagot ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda. Yun ay nasumpungan ni Abraham bilang pangalan ng Diyos. Jehovah Jireh, ang Diyos ang maghahanda, ang Diyos ang magbibigay. Itong pangyayari sa Genesis na ito na nagpapakita ng pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, lalo pang lilinaw ito kapag ihahambing natin ang sinabi sa Hebreo 11:19. Nang sabi doon, kung titignan ninyo, ay inisip ni Abraham. Tignan ninyo ang pagkakasabi. Sa Hebreo 11, at yung talatang 19, anong sabi? Sa pananampalataya ng subukin si Abraham ay nihandog si Isaac, o siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang nagandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi, na inisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaring buhayin siyang maguli ng Diyos, mula din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Nakita ninyo yung pagtitiwala ni Abraham. Sa Ingles, ang pagkakasabi ay, accounting that God was able to raise him up, even from the dead. Sa pagkakasalin ng accounting that God was able, pag tinignan po ninyo yan, sa Tagalog ang sabi, inisip. Pero sa Grego yung logisomai. Yung saltang logisomai, diyan nang nagugat yung saltang logi. No? Yung kay Abraham, sa kanyang pag-iisip, at mayroong matibay siyang batayan ng kanyang pangangatwiran, ng katwiran ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Yung salitang logisomai, at sinalin nga ang accounting that God, ang sabi, ito po ay salitang pang-accountant. Na ibig sabihin ng salitang yun ay, ng logisomai, ay kapag itatala sa isang aklat, no?
itatala sa aklat to make things add up upang masuma yung lahat ng mga kwenta at hindi makakalimutan. So ito yung ginawa ni Abraham nang siya'y subukin ng Diyos na ipakita kanyang pagtitiwala sapagkat gumawa siya ng kanyang pag-iisip, ang sabi lang kasi ng Tagalog pag-iisip. Pero kung gagamitin natin yung accounting term, logisomai, ang ibig sabihin, kinuwenta ni Abraham sa kanyang isipan. Parang tinignan niya ang isang talaan ng lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. He made an accounting of God. Siguro, sa talang mahaba ni Abraham, nakita niya, ano bang Diyos? Sino ba itong aking Panginoong Diyos? Ano bang magagawa nitong aking Diyos? Ito ang kanyang ginawa, ito ang kanyang ginawa, at ito ang kanyang magagawa. He made an accounting of God. So, tinignan niya yung malaking tala ng alaala ng lahat ng tungkol sa Diyos na kanyang Panginoon, kung sino siya, anong magagawa niya, anong ginawa niya ng Diyos na ito, ni Abraham. Binibigyan tayo doon ng kaisipan na pag sa mga sandaling tayo ang nasusubok sa ating pananampalataya, nakataya ang ating pagtitiwala. Kaano tayo nagtitiwala sa Diyos? Upang ang pagtitiwalang yon ay mabatay sa isang matatag na batayan. Kasi pag wala tayo ng ganito, madali tayong panghinaan ng loob, madali tayong masinsay at maaring mag-alinlangan sa ating pananampalataya. At maaring mabawasan kung hindi man mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ngunit kung magaya natin, sapagkat ang ginagaya natin si Abraham bilang pinakahalimbawa ng pananampalataya, isang amang pinakahalimbawa ng pananampalataya, ang ginawa niya kinuwenta niya, gumawa siya ng kwenta, an accounting. Pinagukulan niya ng pag-iisip. Sabi sa Tagalog kasi, inisip niya. Kung ano ang Diyos, sino itong Diyos niya? Ano itong Diyos ni Abraham? Ito. Anong ginawa niya, nagawa niya ang Diyos na ito? Ayon sa tala ng karanasan ni Abraham, makita natin kung paano ang naging pakikitungo ng Diyos at kung paano sa mayaman niyang karanasan ay naranasan niya kung anong magagawa ng Diyos. Mga kapatid, ito ang magandang halimbawa kapag tayo ay nalalagay sa pagsubok. At upang huwag tayong mag-alinlangan ng ating pagtitiwala sa Diyos, kagaya ni Abraham. Magagaya natin ng pagtataya na ginawa ni Abraham, kanyang ginawang pagsusurit, paglilimi sa kanyang sarili tungkol sa Diyos. At ang sabi dito ay that God is able na maggagawa ng Diyos. Ang sabi niya, yun ang namungo sa isip. Inisip niya na maggagawa ng Diyos. God is able. Counting that God is able. Magagawa ng Diyos ang anumang bagay, alam natin yan. Walang pagtatalo-talo. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat ay mapapangyari ng Diyos. Kaya nga siya Diyos na makapangyarihan at makakapangyari. Kapag inuunat niya ang kanyang kamay, walang makakapagaklong nito. Kaya nung sagutin niya ang anak niya, ang Diyos ang maghahanda. Jehovah Yireh. God is able. God is able to provide. Ganun ang sagot niya sa kanyang magagawa, makakaya ng aking Diyos.
si Jehovah Jireh na gawin ang anumang mabagay. Mga kapatid, napaka sarap na tingnan itong tala ng kasaysayan ni Abraham. Sapagkat sa maraming pagkakataon ay tayo man ay nalalagay sa ganong mga kalagayan. May mga pagkakataon maaring nasusubok ang ating pananampalataya at upang masubok kung gaano katatag ang ating paninindigan at kung paano natin mapapatunayan ang pananampalatayang iyon. Yung kapanatagan at katunayan. At sa pamagitan ng ating pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, kagaya ng nangyari kay Abraham. Naipamalas niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Yeah. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat nalalaman ni Abraham ang kanyang Diyos ay kakayanin, may kakayahan. Magagawa niya, ang sabi nga niya sa kayang buhayin ng Diyos kahit na yung patay. Kaya hindi siya nag-aalinlangan ng kanyang pagtitiwala na ihandog ang kanyang anak. Dahil sa pagtitiwala ng Diyos ay mayroong magagawa. Magagawa ng Diyos na buhayin kahit na yung patay. Yung ginamit na saltang, sabi ko kanina, yung logi, sumay, sa larangan ng accounting, yun na yung pagtatala sa isang aklat upang huwag makalimutan. Naway, magkaroon tayo ng ganong kaisipan din naman, kagaya ni Abraham, na iniisip niya na magagawa ng Diyos. Kapag ka tayo dinadalaw ng anumang pag-aalinlangan ng ating pananampalataya at nasusubok ang ating pagtitiwala sa Diyos, dapat meron tayong tala, siguro. Tala ng ating karanasan na ating tignan na muli ang mga gawang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mga kamangha-manghang gawa na ginawa ng Diyos sa atin. At walang pag-aalinlangan sa pakikitungo ng Diyos sa bawat sa atin. Bawat sa atin ay mayroong mayamang karanasan kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Upang huwag tayong panghinaan ng loob at huwag masinsay sa ating pananampalataya. At hindi mabuwag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Tignan natin yung tala natin sa Diyos. Ang Biblia, napakaraming tala ang mababasa natin tungkol sa kakayahan ng ating Diyos. Anong magagawa ng ating Diyos? Mga bagay na hindi mangyayari sa tao, ngunit mapapangyari sa Diyos. Mga bagay na walang mahirap sa Diyos na kanyang kayang gawin. Makatulong sa atin kapag inaalala natin sa ating mga isipan ang mga bagay na dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At itong ginawa ni Abraham. Napakabigat ng pagsubok kay Abraham, hindi po ba? Sariling anak niya hiningi ng Diyos na ito ay handog sa Diyos. Kung reklamador si Abraham, maaari niyang sabihin, Panginoon, at manunumbat sa Diyos. Ang tagal-tagal kong inaasahan ito at pinangarap sa buhay ko. Pinangako mo ito, ang pagpapalang ito na magkakaroon ka ng anak. Napakahaba ng bilang ng mga taon. At ngayon ako'y nasa katandaan at lipas na sa gulang. Ay pinagkalo mo, ngunit kukunin mo rin. Diba? Kung titignan natin,
how we react. How we act or react on God's test. How ready and how willing are we to pass God's test? And how willing to give what we hold dear for God. Ito yung nangyari kay Abraham eh. Gaano tayo, ano ang magiging tugon natin kung tayong sinusubok sa ating kalagayan, sa ating pananampalataya? Ano ang ating magiging aksyon, tugon sa pagsubok ng Diyos sa buhay natin? Gaano tayo kahanda at gaano tayo susunod sa pagsubok na yon upang sa gayon ay makapasa tayo? Gaano natin kayang ibigay yung bagay na pinakaiibig natin kung hinihingi ng Diyos bilang pagsubok? Kay Abraham, wala nang pinaka-iibig pa na tinatangkilik niya o angkin, kundi itong si Isaac na kanyang bugtong na anak na binigay ng Diyos. Huwag po tayo malito dun sa salitang bugtong, sapagkat kung tutuusin, si Isaac may ibang anak, si Abraham ay may ibang anak, hindi lamang si Isaac. Ngunit iba ang pagkakagamit sa salitang Hebreo, yung salitang bugtong ay yung salitang unique. Katangi-tangi ito. Itong anak na ito. Katangi-tangi. Kaisa-isa ito at katangi-tangi sapagkat mula dito ang sabi ng Diyos ay magmumula. Diba? Ang mga hari ng bansa mula sa lahi niya, sa kanyang binhi, sa pagdami nito, mapapagpala ang mga bansa. Kabilang na tayo na mga hindi magaling sa katutubo ng lahing Israel. Ito yung wala nang pinakamahalagang yaman na taglay ni Abraham kundi itong pagpapalang ito na binigay ng Diyos. Ngunit gaano siya katiwala sa Diyos ng subukin na hinihingi ng Diyos kung ipagkakait ni Abraham. Ngunit nakita natin, kaya nga ito'y magandang halimbawa, pinakalimbawa ng pananampalataya, na ipakita ni Abraham ang kanyang pagtitiwala sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Pagkasabi ng hiningi ng Diyos, maaga pa bumangon na si Abraham. Inihanda ang lahat upang gawin kung ano ang ibig ng Diyos. Hindi siya nag-aalinlangan kahit alam niya ang hiningi ng Diyos ay itong pinaka-ibig niya. Pinakatanging yaman niya na inaangkin ngayon ang kanyang anak na si Isaac na bigay ng Diyos ay hinihingi ng Diyos. Sa kanyang pagtitiwala, hindi siya nag-aalinlangan na huwag ipagkait ito sa Diyos. Dahil iniisip ni Abraham o nalalaman ni Abraham kung anong magagawa ng Diyos. Anong kakayanan meron ng Diyos na kahit na ito ay handog, kunin ng Diyos, magagawa ng Diyos na kahit na ang patay ay buhay. Kaya nakapasa si Abraham dito sa pagtitiwala niya sa Diyos. Ang ikalawa, kung paano naipakita ang pananampalataya ni Abraham at maging pinakahalimbawa sa atin, ay yung pagtatalima, obedience, pagtatalima. Kapag binasa ninyo ang mga bahagi ng kasulatan sa Kabanatang 22, balikan natin ang istorya sa tala sa Kabanatang 22 ng Genesis. At ang ating mababasa mula sa talatang 9 hanggang 13 ay ganito. At sila'y dumating sa dakong sa kanla'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng sandambana at inayos ang kahoy.
at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa babaw ng dambana, sa babaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham! Abraham! At kanyang sinabi ni Abraham, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang utupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawa sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuhang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Alam po ba ninyo, kaya pagsubok lang ito? Sinubok siya ng Diyos na iyahin mo ang iyong anak bilang haing susunugin. Alam po ba ninyo, sa ibang bahagi ng kasulatan, sa Lumang Tipan, hindi ibig ng Diyos ang paghahain ng susunugin na lalo na ng bata, ng anak. Ito ay gawa ng mga pagano na ginagawa sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang paghahandog ng sanggol ng bata, pero sa Diyos hindi na ito sinasangayunan. Kaya makikita mo talagang hindi layon ng Diyos na si Isaac ay mahandog na haing susunugin, sapagkat hindi yun ang sinasangayunan ng Diyos sa ibang mga bahagi ng kasulatan. Pagsubok lang. So, sinusubok lang si Abraham kung hindi niya ipagkakait. Parang yung pinakikita sa atin, mga kapatid. Ang Diyos pagka marahil sa atin, ay may mga pagkakatong susubukin tayo. Pagsubok lang, hindi naman talagang, di ba? Upang tignan lang ng Diyos kung hindi natin ipagkakait, kung tatalima ba tayo, no? Sa kanyang gustong mangyari. No? Kung minsan doon tayo natatakot Kapag may pagsubok sa buhay natin, at alam natin kung ito'y pagsubok ng Diyos sa atin, natatakot tayong gawin, baka tayo'y mawalan. Na para bagang kailangan ng Diyos yung kinukuha sa atin. Hindi. Subok lang ng Diyos. Parang ganitong nangyari kay Abraham. Hindi naman talagang kailangan na iyahin, na susunugin si Isaac. Dahil nga may mabagi ng kasulatan na hindi sinasangayunan ng Diyos ang gayong kagaya ng ginagawa ng mga pagano. Gusto lang makita ng Diyos kung si Abraham ay tatalima, susunod sa Diyos. At doon tayo madalas hindi makapasa, hindi makalampas doon sa pagsubok na yon. Dahil ipagkakait natin, hindi natin gagawin sa pag-aakalang mawawalan tayo, sa pag-aakalang malulugi tayo, sa pag-aakalang malaking kawalan para sa atin kung gagawin natin ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang bugtong na anak. Ngayon, kung ihahambing natin yan sa Hebreo 11:8-9, ang sabi ron, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya naroon. Ito'y meron namang kinalaman doon sa nangutusan ng Diyos na umalis sa kanyang dako.
Tumalima si Abraham na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta tumalima siya sa pinagagawa ng Diyos. Ganito rin ang nangyari kay Isaac. Tumalima siya nang sabihin ng Diyos, yan dugo ang yung bugtong anak. Walang pag-aalinlangan, walang panunumbat, walang anumang mga pagtatatanong, walang anumang pag-aalinlangan. Ginawa lamang kaagad ni Abraham kung ano ang sinabi ng Diyos. Tumalima. Anong sinasabi? Hindi ba't merong talata na sinasabi sa unang Samuel 15:22 kung saan nagtataglay ng tuwa ang Diyos? Ang sabi diyan ay, ang pagsunod ay maigi kaysa sa paghahandog. Mas tinitingnan ng Diyos yun, yung pagsunod kaysa sa paghahandog. At itong nakita ng Diyos kay Abraham. Tumalima siya. Walang pag-aalinlangan. Ginawa niya kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Anong malaking bagay na kinalaman nito sa atin bilang mananampalataya? Nakita natin sa Genesis 22:16-17 na sumumpa ang Panginoon ng pagpapala kay Abraham. At ang magandang bagay doon ay ang pagpapalang yon ay hindi lamang para kay Abraham, kundi umaabot sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. At pag binasa ninyong Galatia 3:7-8, ang mababasa ninyo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga hentil na kagaya natin, na hindi mga Hudyo sa katutubo, na hindi nanggaling sa lahi ng Israel, ngunit nang dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon, tayo man ay mga anak na rin ni Abraham. Sa mga kapatid, si Abraham ay ama na rin natin sa pananampalataya. Kung pinagpala si Abraham na ating ama sa pananampalataya, ay gayon din naman ang sinasabi, tayong mga anak sa pananampalataya kay Abraham ay pinagpapala rin ng Diyos. Katunayan, ibinilang din mga matwid ang mga hentil na kagaya natin ng dahil sa pananampalataya at ibinibilang na anak ni Abraham. Ngayon ang tanong, mga kapatid, marahil sabihin natin, si Abraham yun. Si Abraham yun, nagawa niyang makapasa sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. Sino baga tayo upang hiyambing natin ang ating sarili kay Abraham? Mga kapatid, huwag nating kalimutan. Kahit na si Abraham ay hindi rin, kung basahin ninyo ang tala ng kanyang kasaysayan, hindi rin naman perpekto si Abraham. Meron din siyang kapintasan. Meron din siyang mga kakulangan. Meron din siyang kahinaan. Di ba? Mababasa ninyo yung nangyari sa buhay ni Sarah. May isang pagkakataon, naglingid pa nga siya, o parang nagsinungaling. Tungkol kay Sarah, hindi niya asawa, kapatid lang niya, ang sabi. No? Maraming makikita din kayong kapansanan ni Abraham. Ngunit, ang sabi ng kasulatan, at yan mababasa ninyo sa Genesis 15:6, nang si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, sa Panginoon, ibinilang iyon na katwiran sa kanya. Ibig sabihin, sa kabila ng kapansanan ni Abraham, sa kabila ng kanyang anumang kakulangan, ngunit nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, ibinilang na katwiran sa kanya. At tignan niyo naman ang katumbas niyan sa Galatia 3:7-9. Ang mga nananampalataya ay yaon din ay mga anak ni Abraham, at tinutukoy dito, at aaring ganap ang mga hentil.
Ibig sabihin, kahit na tayo, walang pinagkaiba kay Abraham. Maaari din tayong may mga kapansanan. Maaari din tayong may mga kakulangan. Marami din tayong may mga kahinaan. Ngunit sa pananampalataya ay maaari tayong ariin ding ganap o karapat-dapat ng Diyos sa pananampalataya. Kaya mahalaga itong pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Naway, lalo pa nating maipakita, mapatutuhanan kung talagang tayo mananampalataya sa pamagitan ng ating pagtitiwala at ng ating pagtalima. Merong isang awiting Kristiyano na himno, lumang-luma, ngunit napakaganda ng kanyang titik. Yung himnong ang pamagatay, trust and obey. Trust and obey, sabi. For there is no other way but to trust and obey. Mahalagang inihingi sa pananampalataya upang makita yung ebidensya, yung patutuo ng ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagtitiwala at ng ating pagtalima. Kagaya ng halimbawa ng pananampalataya ni Abraham. Mga minamahal kong mga kapatid, kung paano pinagpala si Abraham sa pamagitan ng pananampalataya, tayo man, sinasabi ng kasulatan dyan sa Galatia 3:7-9, tayo man ay pinagpapala o pagpapalain sa pamagitan ng pananampalataya. Na mapapakita sa ating muli pagtitiwala at pagtatalima. Nawa ang pagbulay-bulay natin ito sa buhay ni Abraham, isang amang pinakahalimbawa ng pananampalataya, ay hindi lamang may pamuhay ng mga ama ng tahanan, kundi ng lahat ng mga mananampalataya, ina, mga anak, at lahat at bawat isa sa atin, mamuhay tayo sa pananampalataya dahil sa pananampalataya ay tayo'y ginagawang karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. At lalo pa na ito ay mabuti nating may pakita, may pamalas sa pamagitan ng ating pagtitiwala at pagtatalima sa Diyos.